Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng The Past. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sino si Sarah? Mahinang tanong ni Ashley sa binata. Hindi pa man niya nakikilala ang babae, ay parang labis na niyang kinaiinggitan nito. Mula sa pagkakatanaw sa paglubog ng araw, ay nilingon ni Steven ang dalaga. Bakit? Nagseselos ba ang prinsesa ko? Siguro yan ang dahilan kung bakit malungkot ka nitong mga nakarang araw. Sandaling tiningnan lamang niyang binata. O sige, si Sarah ay kababata ko. Naging kapitbahay namin siya sa subdivision. Simula noong pagkabata ay magkakilala at magkasama na kami. Yun lang? Oo, yun lang. Nakangiting sabi ni Steven, saka kinabig ang dalaga pasandal sa kanya. Hindi naman nakontento ang dalaga sa sinabi nito sa kanya. Pakiramdam niya ay higit pa sa pagiging kababata ang mayroon sa pagitan nila. I don't like you for my son. Parang paulit-ulit na naririnig ni Ashley ang mga katagang yun at bigla na lang niyang naiangat ang kanyang tingin sa binata. Don't tell me pinagdududahan mo ko, Ashley. Sabi ng lalaki sa kanya at saka ibinaba ang tingin sa kanya. Ashley, it's just us now and forever. Saad ng binata na tila ba'y nangangako sa dalaga. It's just us. Now and forever. Naiiling na naalala ni Ashley ang mga katagang iyon na ipinangako sa kanya ng binata. Ilang taon na din ang nakakalipas. Nakatitig lamang siya sa malayo habang nakasandal sa isang punong kahoy. Bahagya nang nakatungo ang malaking punong dala na din ng mga bagyong dumaan sa lugar. Ngunit ang mga alaalang nabuo sa ilalim ng puno ay nananatiling buhay sa kanya. Anak, bakit hindi ka maligo? Alam kong namiss mo ang maligo sa dagat. Sabi ng ina ni Ashley na noon ay papalapit sa kanya. Ilang taon na rin ang nagdaan. Yes ma, namiss ko tong lugar na to. Pati na rin ang sunset. Yun lang ba ang namiss mo? Nakangiting sabi ng kanyang ina. Anong oras nga pala tayo aalis bukas para dalawin ng lolo? Aagahan natin para hindi tayo abutin ng init. Alam ng kanyang ina na iniiwasan ni Ashley ang maungkat ang usapan tungkol sa nakaraan. Pagkatapos noon ay tumayo na sila upang umuwi na sa kanilang bahay. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na si Ashley upang magpahinga. Umakyat ito sa dati niyang silid na kahit na lumipas na ang 6 na taon ay katulad pa rin ito ng dati. Ang tanging na bago lamang ay ang mga bagong kortina at kobrekama. Talagang pinaghandaan ng kanyang ina ang pagbabalik niya galing sa Amerika. Naupo siya sa dulo ng kanyang kama at pinagmasdan ang paligid ng kanyang silid. Naagaw ang kanyang pansin ng isang flower vase na puno ng pulang rosas. Napahinga na lang ng malalim si Ashley bago inilihis ang kanyang paningin dito. Bakit nga ba ganon? Kahit saang sulok pa siya tumingin, ay palaging may mga bagay na nagpapaalala sa kanyang mga nakaraan. You'll always be haunted by your past, Ashley. Dahil hindi naman nagkaroon ng closure ang relasyon niyo. Ito ang sinabi sa kanya ng kaibigan na si Jenny noong huli silang nag-usap. Akala niya ay nakalimot na siya. Binuksan niya naman ang kanyang puso para sa ibang mga lalaki noon nung nagtatrabaho siya sa isang bangko sa Amerika. Pero tuwing natatapos ang relationships nila, pare-pareho lang ang sinasabi nila sa kanya. Masyado kang malamig. Parang hindi ka rin masaya. Iniling-iling niya ang kanyang ulo at saka ibinagsak ang katawan sa kama. Tinakpan niya ng 2 kamay ang mukha niya at saka pumikit upang balikan ang mga alaala. Someone covered her eyes
while watching the sunset. Hindi na niya ito nilingon dahil sigurado niyang kay Steven ang kamay na hawak niya. "Bakit nandito ka?" Sabi ng dalaga sa lalaki na mula sa likod ay lumapit ito sa kanya at tinabihan siya sa pagkakaupo sa buhangin. "Pumunta ako sa inyo pero sabi ni Tita Aida nandito ka raw," sabi ng lalaki sa kanya. Napatingin siya dito dahil bakas sa tinig niya ang kalungkutan. "May problema ba, Steven?" Umiling ito sabay hinawakan ng kaniyang kamay. Itinaas niya ito at dinampian ng isang matamis na halik. "I'm leaving," sabi ng binata. "Pero may 1 linggo pa tayo bago graduate, di ba?" "Babalik din ako agad, pangako." Nakita niya ang lungkot sa mukha ng dalaga, kaya nginitian niya ito at tumayo sa harapan niya. "Hindi ka ba maliligo?" Tumango naman ang dalaga. "Halika," masiglang sabi nito sa kanya. Muling nagliwanag ang itsura ng dalaga. "Maliligo ka rin?" "Oo, sasamahan kita." Tiningnan niya ang paa ng dalaga habang tinatanggal nito ang suot na tsinelas. Hahawakan niya sana ang dalaga, ngunit mabilis itong nakatakbo papunta sa dagat. "Habulin mo ako," sabi niya nang nakatawa. "At ano naman ang premyo ko?" "Di kiss," tugon ng dalaga. Agad siyang tumakbo papalayo sa kanya. Si Steven naman ay tuloy lang sa paghabol sa kanya. Umabot na hanggang tuhod ang lalim ng tubig. Sumisid na ang dalaga para mabilis na makalayo sa kanya. Paglutang niya para makahinga ay napansin niya na wala sa paligid si Steven. "Steven?" Tinawag niya ito, ngunit walang Steven na lumabas. Naglakad siya paahon hanggang sa maabot na niya ang ilalim ng dagat. Kinakabahan na siya dahil hindi pa rin umaangat ang binata. Nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang baywang. "Huli ka!" Ginulat siya ng lalaki at agad na iniharap sa kanya. "Tinakot mo ako, Steven!" Kinurot niya ang tagiliran ng lalaki. Ngunit hindi naman ito pumapalag sa kanya. Sa halip ay mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. "Kukunin ko na ang premyo ko, ha?" Bulong nito at dahan-dahang inilapit ang mga labi sa kanya. Napangiti siya at bahagyang itinulak ang lalaki. "Ikaw talaga? Binibiro lang kita. Pero seryoso ako." Hindi nawala ang pagkakatitig ng lalaki sa kanya. He continued to move his head closer to her. Nagdikit na lang ang kanilang mga labi. He was kissing her sensually. Tila naglaro ang ingay sa paligid. Tumahimik ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. Unti-unting nalulunod ang kanilang kamalayan sa kawalan. Parang naninigas siya nang maramdaman ang paggalaw ng kamay ng binata sa kanyang katawan. "Steven," sabi niya. Pero hindi tumigil ang binata. Parang may kung anong init sa katawan ng lalaki na naguudyok dito para gawin ang isang bagay. Ashley stopped and didn't know what to do. "No, Steven, stop." Dahil dito ay natauhan na rin ang lalaki sa kanyang ginagawa. He hugged her tightly and whispered, "I'm sorry, I lost it," sabi ng binata sa kanya. Hindi makakibo si Ashley. Inayos niya ang kanyang sarili at si Steven ay nakatitig pa rin sa kanya. Madilim na pala ang paligid at inilibot niya ang kanyang paningin sa lugar. "Huwag kang mag-alala, wala namang nakakita sa atin," sabi ng nobyo. Inabot niya ang baywang ng lalaki at saka tinadtad na naman ng mga pinong kurot sa tagiliran. "Ikaw talaga? Halika na, umuwi na tayo." Magkaakbay nilang nilisan ang dalampasigan. Pagkahatid ni Steven sa kanya, ay binigyan pa siya nito ng matamis na halik sa labi. Tumalikod na si Steven at naglakad na papalayo sa kanya. Agad na napabangon si Ashley sa kama. Tumayo ito at hinawi ang makapal na kortina sa bintana. Malamig ang hangin na pumapasok sa kanyang bintana.
Habang nakadungaw ay napahawak si Ashley sa kanyang labi. Si Steven, ang mga halik sa kanyang alaala ay para bang kanina lamang nangyari. Huminga siya ng malalim bago isinara ang bintana sa kanyang silid. Muli ay pumunta siya sa kama at padagan na ibinagsak ang kaniyang katawan. Bakit nga ba parang walang ibang lalaki ang nakakuha ng kaniyang damdamin katulad ng nagawa ni Steven? O baka naman dahil hindi niya hinayaan ang sarili niya na maramdaman iyon sa iba? Sa paulit-ulit na pag-iisip ni Ashley ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Apo, bakit naman kailangan mo nang umalis agad? Tanong ng kaniyang lolo. Akay-akay ni Ashley ang kaniyang lolo patungo sa sofa. Kakatapos lang nilang kumain noon ng tanghalian. Baka sa susunod na bumalik ka dito ay wala na ako. Lolo, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Saka bata pa po ako. Sabi ni Ashley sabay kindat sa matanda. Saka hindi niyo pa nakikita ang magiging apo niyo sa tuhod. Nasaan na nga pala yung gwapong binata? Agad nitong tanong sa kanya. Sinong gwapong binata po? Yung gwapo. Binabalikan ng kanyang lolo ang nakaraan habang nakatingin sa kanya. Nginitian na lang ni Ashley ang kanyang lolo at napatingin din sa ina niya na nag-aayos ng mga halaman sa hindi kalayuan. Naku lo, wala na ho yun. Tugon niya at sumandal sa balikat ng matanda. Sayang siya, apo. Sino hong sayang? Tanong ni Ashley na kunwari hindi kilala ang tinutukoy ng matanda. Sayang yung gwapong binata. Hay, ganun ho talaga ang buhay. Ilang sandali lang ay hinaplos na kanyang lolo ang maiksi nitong buhok. Inaalala ang mga panahong noong maliit pa lamang siya. Gusto ko ang batang iyon para sa'yo. Mabait, maalaga at mahal na mahal ka. Umupo naman ng tuwid ang dalaga at binaling ang tingin sa kanyang lolo. Hindi niya naman po ako ganun kamahal. Hindi mo lang siguro nakita, apo. Minsan kasi, apo, hindi natin makikita ang pagmamahal sa gawa o mararamdaman sa mga hawak nito. Dahil makikita at mararamdaman mo ito sa kanyang mga mata. Maaari nating itago ang anumang damdamin sa pamamagitan ng ngiti. Pero ang mga mata ay hindi kailanman magsisinungaling. Tila may punto nga naman ang kanyang lolo. Hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pagsasalita dahil may inihabol pa ito sa kanyang apo. Nakita ko kung paano kanya titigan. Puno ng pagmamahal at nag-uumapaw na kasiyahan ang kanyang mga mata. Napasandal ang dalaga sa sofa at hindi na malayang naipikit na niya ang kanyang mata. Inaalala nito ang mga titig sa kanya ng binata noon. Matagal niyang iniisip kung paano nakita ng kanyang lolo ang sinasabi nitong pagmamahal ni Steven sa kanya. Napailing na lang siya at inisip na siguro ay naging malapit na lang si Steven sa kanyang lolo tulad ng pagiging malapit din ito sa kanyang ina. Hinalikan niya ang noo ng kanyang lolo at saka naglakad papalabas at tumungo sa ilalim ng mga puno. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng The Past. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.